Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jesus, nagpakilala siya sa atin bilang prinsipe ng kapayapaan. Lagi po nating naririnig yung salita kapag po tayo ay nagdiriwang ng misa. Sinasabi ni Jesus, bago tayo magbigay ng peace be with you, ano sabi niya? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. No? Lagi po nyo naririnig yung mga salitang yan. Tapos, pagkatapos nun, sasabihin ng Panginoon, ang kapayapaan ay laging sumainyo, tapos peace be with you. No? Lagi tayo ganun ang laging ginagawa natin sa misa. Kaya malinaw sa isip natin, si Jesus ang pinagmumula ng kapayapaan dahil si Jesus mismo ang prinsipe ng kapayapaan. At lahat tayo gusto natin kapayapaan. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng ingay, ng kaguluhan. Ayaw natin ng pag-aaway-away. Gusto natin payapa. At maging ang Panginoon, gusto rin niya kapayapaan. Kaya nga nung siya'y muling nabuhay, di ba, pagkatapos na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay, nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, ang kanyang bati, peace be with you. Lagi yan ang naririnig natin. Si Jesus ang pinagmumulan ng kapayapaan. Pero sa gospel, iba yung mga words ni Kristo ngayon. Maguguluhan tayo ng kaunti. Sabi ni Jesus, ang hatid ko ay hindi kapayapaan, kung hindi pagkakabahabahagi. Division, hindi peace. O ngayon, sige, intindihin yung mabuti yan. No? Ano ngayon ang paano natin sasabihin na, kanina sabi mo, Father, ang gustong ibigay ng Diyos, kapayapaan. Ngayon sa gospel, ang sabi ni Jesus, hindi peace ang hatid ko, kung hindi division. No? Nagbago bigla, no? Nag-change. Pero pag inisip ninyo, yung peace na sinasabi ni Jesus kanina na ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo, totoo yun. Kapayapaan talaga ang binibigay ng Diyos. Nung siya'y muling nabuhay, totoong kapayapaan ang ibinigay sa atin. Kasi makakamit natin yung buhay na walang hanggan dahil muling nabuhay si Kristo. Pero yung sinasabi niya sa gospel ngayon, sabi ni Jesus, alam ninyo, pag kayo sumunod sa akin, hindi magiging payapa ang buhay nyo. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Pag kayo ay naglingkod sa akin, hindi magiging payapa ang buhay ninyo. Naniniwala kayo doon? No? Mas madami kayong gawing panahon at oras sa Diyos, mas marami kayong ibigay na panahon at pagmamahal sa Diyos, makita ninyo, hindi magiging payapa ang inyong buhay. Naniniwala kayo? Ha? Totoo yun. Alam po ninyo, yung best example na ginamit ni Jesus, yung narinig nyo sa first reading, si Jeremiah. Si Jeremiah is a prophet. At alam nyo yung trabaho ng mga propeta? Ang gawain ng mga propeta, ipahayag ang salita ng Diyos. Ano yung inuutos ng Panginoon, ipapahayag lang nila sa mga tao. At ganoon yung ginawa ni Jeremiah. Si Jeremiah, ipinapahayag niya yung salita ng Panginoon. Kaya lang, yung mga taong nakinig, ano nangyari? Ayaw kay Jeremiah. Nasasaktan sa mga sinasabi ni Jeremiah. Siguro sabi, totoo lang naman yung sinabi ko. No? Sabi siguro ni Jeremiah, ano lang naman yung inuutos sa akin ng Panginoon? Yun lang naman yung sinasabi ko. Ano lang naman yung salita ng Diyos? Yun lang naman yung sinasabi ko. Kaso yung mga tao kasi namumuhay sa kasalanan at si Jeremiah itinutuwid yung kanilang buhay. Kaya ano nangyari? Nagagalit sila kay Jeremiah. Kaya doon sa first reading, ano ginawa kay Jeremiah? Hinuli, ginapos, inihulog sa balon. Imagine ano? Siguro sabi ni Jeremiah, ito ba ang kapalit? Lord, ito ba ang kapalit? Magpapahayag ako ng salita mo, papatayin pa ako. No? Kaya sasabihin ng Panginoon, kasi kapag sumunod ka talaga sa akin, hindi ka magiging payapa. Marami ang magagalit sa iyo. Marami ang mananakit sa iyo. At yan yung sinasabi ng Panginoon.
Kaya malinaw yung salita ng Diyos, hindi kapayapaan ang hatid ko kung hindi pag-aaway-away. Kapag hindi ako naintindihan ng tao, magagalit lang ang tao sa akin. Kapag ikaw, lingkod ko, inutusan kitang magpahayag ng mabuting balita at hindi ka naintindihan ng mga tao kasi yung mga salita mo ay galing sa akin, magagalit ang mga tao sa iyo. At totoo po yan, no? Nangyayari yan. Parang sasabihin mo, Father, oo nga, ako, nagsisimba lang naman ako, nagdadasal lang naman ako. Pag lumabas ako ng bahay namin at nakarating ako sa simbahan, naku, yung mga tao nagtitinginan sa akin. Sasabihin, nagsisimba pa, hindi mo maganda ugali. No? Wala naman akong ginawa sa kanila. Magsisimba lang naman ako. Pupunta lang naman ako ng simbahan. Tapos, kung ano-ano na pinagsasasabi sa akin. Kaya dahil narinig ko yung mga pinag-uusapan nila, nag-iinis ako, nagagalit ako, gagantihan ko. Away na. No? Napansinin niyo? Kaya isipin mo, kahit yung mga simpleng ginagawa lang natin para sa Panginoon, kahit pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos, wala naman tayong sinabing mali laban sa ating kapwa, pero may mga taong tumitingin ng masama laban sa atin. At pag narinig natin yung mga salita nila, sumasama yung loob natin at minsan gumaganti tayo paloob. Hindi man natin masalita, pero yung puso't isip natin nagagalit. Kaya anong sabi ng Panginoon? Talagang hindi peace ang mararamdaman mo, kung hindi division. Mapapaaway ka talaga. Magagalit ka talaga. Kahit tama naman yung ginagawa mo, pero maiinis ka kasi madaming maninira sa'yo. Tama yung ginagawa mo, pero may maninira at maninira sa'yo para mabago ang iyong isipan. Kaya nga anong sinasabi sa atin sa second reading? Sabi sa atin, sana maging larawan natin si Kristo. Si Kristo, kung tutuusin, siya'y Diyos, nagkatawang tao si Kristo kasi plano ng Ama. Kasi kailangan iligtas tayo sa kasalanan. Pero kung tutuusin, sasabihin siguro ni Kristo, ayoko nga. Naku, pahihirapan lang ako dyan sa lupa. No? Pero hindi. Sumunod si Kristo sa kanyang Ama. Kasi kinakailangan matupad yung pangako ng Diyos na ililigtas tayo sa kasalanan. Pero anong ginawa ni Kristo? Nagpahayag ng mabuting balita, nagturo sa mga tao para ituro sa kanila paano maging mabuting tao, magkaroon ng paniniwala at pagsunod sa Diyos. Pero anong tinanggap ni Kristo? Krus. Pinako pa sa krus, namatay sa krus, dumaan pa sa matinding hirap, ang gagawin lang naman ni Kristo, tumulong sa atin para tayo iligtas sa kasalanan. Dahil yun ang plano ng Diyos. Imagine, gagawa lang si Jesus ng kabutihan, pinahamak pa natin. Hindi pa natin tinanggap. At yan marahil yung sinasabi ng Diyos. Alam ninyo, kahit kayo dumaan sa pagsubok ng buhay, kahit madaming bumatikos sa inyo, kahit maraming magsabi sa inyo ng hindi maganda, huwag ninyong hahayaang matalo ang kabutihan at katotohanan laban sa kasamaan. Kapag tama ang ginagawa ninyo at yan ay para sa Diyos, okay lang na mahirapan at masaktan. No? Okay lang na dumaan sa pagsubok kahit hindi maging payapa ang kalooban. Basta alam ninyong tama ang inyong ginagawa, mabuti ang inyong sinusunod na utos ng Panginoon. Huwag niyong hahayaan na panghihinaan tayo ng loob kasi sa maraming taong sumisira sa atin. Huwag kayong hahayaan na bumagsak na magalit lang at gumanti kasi maraming taong maninira sa atin. Kasi sasabihin ng Diyos, kahit dumaan ka sa pagsubok sa mundong ito, yung kapayapaang hatid ko, andun sa langit. Doon mo makakamit yung kapayapaan. Kahit dumaan ka sa hirap, sa ingay ng mundo, sa gulo ng mundo, dahil ayaw kang paniwalaan, ayaw kang sundin sa ipinapahayag mong kabutihan at katotohanan, okay lang. Kasi ganyan din naman ang mga martir. Ganyan din naman yung mga banal sa langit ngayon. Kahit sila dumaan sa matinding pagsubok ng buhay, kahit buhay nila inialay nila sa Diyos,
Pero ngayon, sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan ng mundo, sila'y nagtagumpay sa langit. Nakamit nila ang buhay na walang hanggan, ang kaharian ng Diyos sa langit. Kasi yung palang mga pagsubok na yan, maaaring magpatatag ng iyong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kahit guluhin ang iyong buhay, maaari palang magpatatag yan ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong malilito sa sinabi ng Panginoon, ang aking dala ay hindi kapayapaan kung hindi division. Hindi hinapahintulutan ng Panginoon na talagang magkagulo ang mundo. Bagkus, gusto lamang sabihin ng Panginoon, mananatili siya sa pagtuturo sa atin ng kabutihan at katotohanan kahit magulo ang isipan natin. Kahit magtatalo-talo tayo, hindi hihinto na babaguhin ng Panginoon ang kanyang utos, na tayo ay manatiling sumusunod ng may pananampalataya sa Diyos. Kaya po, baka po sa susunod na mga araw, no? Sasabihin ninyo, naku, yung sinabi ni Father, ito may umaaway na ulit sa akin, no? Tandaan ninyo, ha? Hindi paghihiganti ang kapalit. Hindi gumawa ng masama ang kapalit. Bagkus maninindigan sa paggawa ng kabutihan, katotohanan, at may pananampalataya. Ipaglalaban ang kabutihang itinuturo ng Panginoon. Kahit maraming umaway sa atin, hindi tayo bibitaw sa turo ng Diyos. Dahil kung tayo ay nananatili sa kabutihan ng Panginoon, ipapalaganap natin ang kabutihan ng Diyos kahit gumuluman o magkaroon man ng kaguluhan ang ating buhay. Kasi buhay natin ang tangi nating maipapakita na matibay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.